Paano ba mag-invest sa stock market? Kung ganito rin yung tanong mo, start with this video. Hi, if you're new here, my name is Christina and I've been making videos about trading and investing in the Philippine stock market sa paraan na hindi komplikado dahil naniniwala ako na yung simple, gumagana. Araw-araw may nagko-comment sa videos ko, may mga nagme-message, may nag-i-email. Gusto ko mag-invest, pero hindi ko alam kung paano magsisimula. And I get it. Kasi wala naman nagturo sa atin ito sa school, diba? At least during my time. Walang subject na how to grow my money or how to invest. Walang nagpapaliwanag kung paano ba talaga gumagana yung stock market in simple terms. Meron man, pero nahihirapan akong intindihin noon. So, yung mga ganyan, yung nagiging hadlang. At kapag dumating na yung point na gusto na natin gumawa ng something more sa pera natin, nakakalito na. And usually, ang pumapasok sa isip natin ay baka scam, or baka malugi, or baka hindi bagay sa akin to. In this video, I'll walk you through the exact steps paano ba mag-invest sa stock market. And in this context, sa Philippine stock market. And to make this more organized, no, ito yung mga pag-uusapan natin. Paano siya gumagana? Paano kikita? Safe ba ang pera dito? How much should I really invest? Guide kung paano mag-invest at tips sa dulo. So, if you're ready, let's go. Una, ano ba yung stocks? So, ganito. Isipin mo may barkada ka na magbubukas ng coffee shop. Excited sila, maganda yung location, may pila lagi. Tapos sabi nila, boss, kulang kasi kami sa kapital. Baka gusto mong sumali. Maglalagay ka ng pera, tapos may share ka sa kita. Hindi ikaw yung magtitimpla, hindi ikaw yung magbubukas ng tindahan, pero may porsyento ka dun sa negosyo. Yan yung stocks. Hindi ka bumibili sa papel, hindi ka bumibili ng just numbers on the screen, bumibili ka ng maliliit na parte ng mga negosyo. So, kapag lumalakas yung negosyo, may chance na tumaas din yung value ng hawak mo na stock. Kapag humina, ramdam mo rin. Now, what is the stock market? So, saan nakikita yung mga gustong sumali sa negosyo at gustong umalis? Isipin mo na lang na para siyang online buying and selling ng negosyo shares. Parang sa Orange app, diba? So, instead na nagbebenta ng damit or cellphone, kumpanya yung binebenta. Organize siya, may rules at may oras. Sa Philippines, may trading hours lang. And according to the PSE website, ito siya ngayon. The trading schedule has morning and afternoon sessions. The morning session is 9:30 a.m. to noon, while the afternoon session starts from 1 p.m. At nagko-close yun ng 3. Now, what are online stockbrokers? Hindi ka kasi pwedeng dumaretso sa market. Kailangan mo ng app na parang gate. Ito yung online broker. Parang Grab, diba? So, ganito siya. Pakita ko sa inyo. So, isipin mo parang Grab. Diba ikaw? Ikaw yan. Ikaw yung mag or order. Yung Grab, sila yung mag-deliver. Yung resto, yung restaurant, sila yung gagawa ng food mo. Sa stock market, ikaw ulit yan. Ikaw yung bibili. Yung broker, yung maglalagay ng order. Dapat order na lang nilagay ko. And then, yung stock market, siya naman yung mag-execute. Okay? Kaya, kailangan mo muna mag-open ng broker account. So, sa mga magtatanong ano ba magandang broker, meron akong previous video na ginawa dyan. Link ko na lang dito. You can watch that after. Kung tatanungin nyo kung anong ginagamit ko, I'm personally using Dragonfly. This video is not sponsored by Dragonfly, but you can see me inside the Dragonfly app. I'm part of the creator circle. May tutorial din ako paano mag-open ng account with that. I-attach ko na lang after this video or you can click this after para susundan mo na lang paano mag-open ng account with Dragonfly kung wala ka pang online stockbroker. Now, let's go to the part kung paano ka kikita. Merong dalawang paraan. Una, dividends. Balik tayo doon sa barkada mong may coffee shop, 'di ba? Nagsabi siya, "O ayan, may kinita na tayo this month. Eto ngayon yung share mo." So may papasok sa iyo na cash, kung cash dividends 'yon. Pag naman shares or stock dividends, madadagdagan yung number of shares mo. Kunyari, meron kang 100 shares currently. Pag sinabi niya mamimigay siya ng 100 shares na additional sa iyo, magiging 200 na siya. Pag tingin mo, magre-reflect na yun sa account. Kung cash dividends naman, mapapasok na din yun sa account mo as cash. Take note na hindi lahat ng kumpanya namimigay ng dividends, pero meron mga kilala talaga na namimigay sila consistently. So, laging tinatanong, anong stocks yung mga namimigay ng dividends? At kailan sila mamimigay? So, good news, I mentioned kanina Dragonfly, diba? Meron sila sa loob nun. They call it dividend screener. And you can see, dito, mafe-filter out na siya.
Pangalawang way kung paano ka kikita ay capital appreciation. Ganito mo siya isipin. Parang bumili ka ng lupa sa isang lugar na tahimik pa. Walang mall, walang kalsada masyado, walang pumapansin. Then after ilang years, may ginawang highway, ginawang mall, may ginawang subdivision. Biglang dumami yung gustong tumira. Hindi ka kumita dahil nagbebenta ka ng lupa araw-araw. Kumita ka dahil tumaas na yung halaga ng hawak mo. So ganun din sa stocks. Habang lumalakas yung negosyo, mas maraming tao yung gustong bumili, so tumataas yung presyo. At kapag dumating yung time na satisfied ka na, pwede mo na siyang ibenta. The next question will be, safe ba dito yung pera mo? So real talk lang ha, walang investment na walang risk or zero yung risk. Kahit sa tindahan nga pwedeng malugi, diba? Kahit sa negosyo pwedeng magsara. Ang goal ay hindi walang risk. Ang goal, alam mo ang risk. Parang tumatawid ka sa kalsada, diba? Pwede kang masagasaan pero tumingin-tingin ka kasi muna. Sa stocks ganun din. May tinatawag tayong calculated risk. Sa calculated risk, alam mo kung ano yung binibili mo, bakit mo siya binibili, at kailan ka magbebenta. Kunyari palugi na siya or kung kumita siya. Kaya ka nanonood ng mga videos na to para magkaroon ka ng calculated risk and for you to understand the risk na pinapasok mo. Simple rule do, don't invest in something that you don't understand. Kung you don't understand how the investment works, huwag ka mag-invest dyan. Next is, how much should I invest? May dalawa akong i-share sa'yo, no? Technical limits at yung isa personal rule. Una, sa technical limits tayo. Bawat broker, meron niya tinatawag na minimum initial deposit. Ibig sabihin, magkano yung kailangan para makapag-open ka ng account. Ang update ng COL Financial na stockbroker, 25,000 na yung minimum nila. The ones that I'm using, Dragonfly, yung entry level niya dun sa pricing points niya, 1,000, pero pwede ka ding mag-open ng 50,000. Depende yun sa'yo. Pakita ko na lang dito sa screen, no? There are features lang na medyo limited kung 1,000 yung i-open mo. Pangalawa, dun sa technical limit, may tinatawag tayong minimum board lot. Hindi pwedeng isang share lang yung bilhin mo. Well, pwede siya, pero medyo mahirap yung transaction dun. Meron siyang required na minimum per order. So, kahit gusto mo bumili ng isang stock, kailangan mo maabot yung minimum na quantity or presyo. And again, I mentioned, meron tinatawag na odd lot. You can buy one share. Pero, wag mo nang pahirapan yung sarili mo kasi pwedeng makabili ka ngayon yan, pero mahihirapan ka magbenta eventually. Kaya, ang importante, alamin mo muna kung magkano yung minimum nung broker at magkano yung minimum nung presyo ng stock na binibili mo. And pangalawa, personal rule, no? Mas mahalaga ito. Mag-invest ka ng perang kaya mong matalo. Yung hindi masisira yung buhay mo. Yung hindi mo pambayad sa upa, yung hindi mo emergency fund, yung hindi mo iuutang. Bagong stocks, dapat meron kang savings, meron kang emergency fund, meron kang simple budget system, at meron kang active income. Hindi naman siya required, pero pang peace of mind nyo na rin, no? Yung stocks kasi is pampalago ng extra na money, hindi siya pang ayos ng sira mo ng finances. So next, i-guide na kita kung paano ba mag-invest. First is to open an account with a stockbroker. Natakal na natin yan kanina, no? Mag-open ka ng account, ito yung magiging investment wallet mo. Step number 2 is you fund your account. Again, meron silang minimum initial deposit, pero kunyari sa Dragonfly, 1,000 yung minimum initial nila, pero gusto mo maglagay ng 5,000, pwede naman yon. So you just have to fund the initial para ma-activate lang yung account. Step number 3 is to strategize before you buy. Dito, kadalasan nagkakamali yung mga beginners. And I've already made a video about that, yung nakabila ka ng stock, tapos ano yung bibilhin mo. Pero, hindi ka kasi bibili dahil feeling mo tataas siya, or trending, or may nagsabi na iba. Bumibili ka dahil meron kang reason. For example, maganda ba yung negosyo, or kumikita ba siya consistently, or may growth plans ba siya, or maganda ba yung galaw nung stock sa chart. Ibig sabihin, tinitingnan mo yung company at tinitingnan mo yung chart. Hindi mo hinuhulaan. And step number 4 is to sell with a plan. So, bago ka pa bumili, dapat alam mo na din yung step number 4. Kasi, kailan ka magbebenta kung tama ka, or kailan ka lalabas kung sakaling mali ka, or kung sakaling something shifts or pivots na in the company, no? Hindi na pala maganda yung kumpanya. You have to go out, or you have to sell na. Hindi yung saka ka palang mag-iisip na tong part na to kapag ka unti-unti nang bumabagsak or unti-unti na nalulugi yung investment mo. So, ito yung pinagkaiba ng investor sa taong sumusugal lang sa stocks. And let's go to the part na ng tips. I will give you 5 tips. Una, maglagay ka ng pera, tapos hihintayin mo na lang ng 10 years is not a strategy. Hindi yan strategy. Para ka nag-enroll sa gym, tapos umuwi ka kaagad. Bakit? Kasi I've encountered people na hindi nila tiningnan yung stocks, ilagay lang nila doon, iniwan nila doon, only to turn out na delisted or wala na sa stock market yung stock na hawak nila. And it's a whole tedious process na to deal with it, no? So, hindi siya, ilalagay mo doon, tapos after 10 years mo na siya babalikan. That's not a strategy. So, build a strategy around it. First, with that, yung pangalawa kong tip, gumawa ka ng plano. So, ibig ko sabihin, when you choose your stock
stock, you study kahit basic of technical and fundamental analysis para you can create your own strategy around that. Number 3, nakagawa ka ng plano, stick to your own plan. Hindi perfect yung kahit sinong investor, pero ang kumikita talaga long term is yung may sistema. Pang-apat, start early. The younger, the more time that you have na pag nagkamali ka, you still have years ahead of you para i-correct yung mga mali mo. Just in case you're mali, you have time and you have more lakas or energy to do the things na gusto mo pang gawin. So, start earlier. Kung pinapanood mo to, you feel like you're not young na, hindi pa rin huli because you're watching this video and you're learning this and you're starting now. And pang-lima, be a student of the market. Magkaroon ka ng growth mindset. Kasi the market rewards curious people who ask questions. They ask real questions. They don't just ask how. People who are patient in learning, patient in understanding, and patient in skill building. At yung mga consistent na learners. Speaking of learning, and if you reach this part of the video, meron akong free guide or investor handbook ang tawag ko. You can download it, link below. Libre yan. It's just a short PDF on how to start investing in the Philippine stock market. May pakaunting Q&A din ako sinulat dyan for you to have a starter pack at least on how to invest o yung mundo dito ng investing gusto mo maintindihan. Pero if you're watching this, you're already investing pero feeling mo wala kang system, then baka the stock startup blueprint is for you. You can also check that out. I will link it below. As always, thank you so much for watching. And if you learned in this video, I would really appreciate if you would consider subscribing. At kung nakasubscribe ka na, you can share it with your friends na gusto ding matuto ng pag-i-invest sa stock market. Thank you so much for watching and I will see you on the next video. God bless po!